Hello mga manay, ganito bang luto ng kaldereta ang gusto mong matutunan? Kaya naman ngayong araw, i-share ko yan sa inyo dahil nag-request na naman ang may mga paborito nito sa bahay. Ganitong luto yung saro sa talagang napakalapot tapos nagmamantika. Kaya naman tara, wag na natin patagalin. Tara na at atin ang umpisahan. So, ito yung ating ikakaldereta. Meron tayong beef ribs. So, ito yung part na ribs mga manay. Tapos may kasamang litid. Kasi masarap sa kaldereta yung may taba-taba. Pero nasa inyo kung gusto nyo puro laman or kung hindi kayo kumakain ng baka, pwede rin naman ang baboy, manok. So, titimplahan ko to ng pampalasa. Then, ibababad ko to ng mga 1 oras o kalahating oras para mas manot yung timpla dun sa ating karne. So, una, maglalagay ako ng liquid seasoning. Ayan. 1/4 cup. Or pwede naman kayo maglagay ng mga pampalasa na nakasanayan ninyo. Then, meron tayong 2 tablespoon ng patis. Pwede rin ang asin. Tapos, meron tayong pamintang pino. Bali, itong 3 lang yung ating ilalagay dito. Then, i-massage natin. Daming litid, oh. Kasi customer na talaga ako na ni Kuya. Laging doon ako bumibili. Kasi maganda yung meat niya. Laging bagong katay. So pagkatapos ko itong malamas talaga, mamassage mga manay. Pwede nyo itong i-cover ng plastic. Tapos, o kaya cling wrap. Malinis na towel. Then, ilagay natin to sa ating chiller. Ibabad ng 1 hour, 30 minutes o pwedeng-pwede kahit magdamagan. Ngayon, tapos na ako magbabad. So, ang gagawin naman natin, magpiprito tayo ng ating mga gulay. Patatas at carrots. Kung ayaw nyo na may gulay, pwede naman kahit wala nun sa kaldereta mga manay. So, kayo yung masusunod doon. So, painitin lang natin yung ating pan. At ito yung aking gagamitin. Instead of margarine, gagamit tayo ng bulb ng Bakersfield. Kasi ito, hindi siya nasusunog mga manay. So maganda siyang pamprito para sa mga ulam. Pwede rin siyang pambaking para sa ating mga cookies. Ayan. Malasa kasi ito. Ayan o. So tunawin lang natin yan. So once na mainit na, isa lang yung ating patatas at carrots. So dito sa ginagawa kong proseso mga manay, kahit hindi nyo naman iprito yung gulay, pwede naman. Ilagay nyo mamaya sa pagluluto. Pero kung gusto nyo presentable, mas maganda. Tapos hindi siya kagad yung nadudurog. Or gusto nyo ipang ibabaw para maganda yung presentation ng inyong kaldereta, iprito ninyo. Yan. So hayaan lang natin yan dyan ng mga ilang minuto hanggang sa mag-golden brown o maluto itong ating gulay. So, yan. Kapag ganito na, pwede na natin tong hanguin sa kahirapan. So, ginagawa ko mga manay para mabilis siyang mapalambot tapos ganyan lang din kaganda yung pagkakaluto. Tatakpan nyo po. Takpan nyo. Tapos katamtaman lang ang apoy. Para hindi siya nasusunog na matigas yung gulay. Ayan. So, ang gagawin natin dito, itatabi muna natin to kasi pwede natin tong pang-ibabaw o ihalo sa bandang kalagitnaan ng pagluluto natin. So, ngayon, ang next naman natin, ilagay na natin yung ating binabad na baka. Bali, isi-sear lang natin to mga manay. Ayan. Bango. Para hindi siya maanggo. Then, wag niyo na rin takpan para hindi rin siya magtubig. Once na makalipas na ilang minuto, pwede na natin tong baligtarin para yung kabilang side naman.
Para matanggal lang yung mga dugo-dugo na yan. Kasi yan ay malansa. Iba-iba rin yung pagluluto ko mga manay kung mapapansin nyo. Kasi marami na akong recipe ng kaldereta. So minsan, ginigisa ko muna diretso sa mga pampalasa, bawang, sibuyas. Ngayon, nagsisira naman tayo. So kung anong nakasanayan ninyo na tingin nyo mas masarap, yun na lang po yung sundan natin. Ang bango ng butter. Ayan. So, pwede na natin tong hanguin. Okay na to. Salang pa natin yung natira pa. Ang bango. Di ba talaga kapag minamarinade, kumakapit yung lasa sa karne. Ayan. Then, lagay pa natin yung natira pa. Mapapansin nyo, mas marami siyang taba, no? Kasi yan ang gusto ko, tapos palalambutin. Ang sarap nito. So, kung paano natin ginawa yung kanina, ganon din gagawin natin dito sa pangalawa. So, hayaan lang ulit natin yan. Okay, tapos na tayo. So, hanguin na natin. Parang ito pa lang gusto ko nang kainin ng bango. So, dito sa mantika na to, huwag nyo itapon. Huwag na kayo maglinis. Kasi nandiyan din yung lasa, sayang. Dito na tayo magigisa ng bawang sibuyas natin. Para tipid sa paghuhugas. Set aside muna natin. Then, ilagay ko na yung bawang. Gisa-gisa lang muna natin bango. Alam nyo mga manay, ang nagpapasarap sa mga ganitong ulam ay yung matagal mong papalambutin yung karne. Pero kung nagmamadali kayo, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Tapos kung nagtitipid kayo sa gas, uling, doon nyo lutuin. Tingnan na natin yung sibuyas para matagal ninyong palambutin. Kasi kapag matagal ang pagpapalambot, mas masarap. Lumalabas po kasi ng natural yung lasa ng ating karne. So, yan. Kapag transparent na, ilalagay na ulit natin yung karne. Lagyan na natin dyan lahat. So, bali dito, para mas madali siyang palambot din at mas masarap, maglalagay tayo ng lemon soda. Ito ay optional ha. Kahit wala nito, pwedeng-pwede naman. Then, lalagyan natin ng tubig. So, sa tubig naman, depende sa karning nabili ninyo. Kung tingin nyo, kulang pa sa pagpapalambot, dagdag lang tayo ng tubig. Bali, naglagay muna ako ng 750 ml na tubig. Tapos yung ating lemon soda. Ilalagay na rin natin dito yung tomato paste natin. Kasi mamaya kapag lumapot pa yun or umigay yung tubig, mahirapan tayong haluin yung ating tomato paste. Bali dito maglalagay lang ako ng 150 ml. Kung tomato sauce naman yung gagamitin nyo, 250 ml yung inyong ilagay. Simutin natin para walang sayang. At sasabayin na rin natin ng peanut butter. Nabili ko lang to sa palengke mga manay. Kasi may nagigiling dito ng purong mani. Pagkatapos niyan, syempre hindi mawawala, kailangan natin ng liver spread. Yung isang maliit lang mga manay ha. Huwag naman sobrang dami. Yung maliit lang na in can. Then durugin natin.
Habang marami pang tubig. Kasi mamaya pag lumapot, mahirapan tayong durugin yan. Ayan. Then, haluin natin. Tapos, tatakpan na natin to para maluto po talaga siya ng dahan-dahan. Huwag nyo lalakasan yung apoy ha, para hindi mabigla. Kahit mahinang apoy lang, matagal nga lang maluto, pero mas masarap. So, ayan, makalipas ang ilang oras na pagluluto natin. Kasi hindi tayo gumamit ng pressure cooker. So, yan, nagmamantika, no? At ang lapot na ng kanyang pinaka-sarsa. So, maglalagay ako rito ng pickles. Ito ay optional. Kung ayaw nyo lagyan, pwede naman. Then, lalagay na natin yung ating red bell pepper. Ayan. So, dahil lalagyan ko ng konting palo ng tamis, anghang, maglalagay din ako ng sugar. So, bali isang kutsara lang. Ito ay optional lang din ha. Kung ayaw nyo ng may anghang, tamis, huwag nyo lagyan. Ang lambot na oh. Yung mga buto nagkandanggalan na. Ayan oh. Then, pwede na rin natin ilagay yung ating patatas at carrots. Bago ko lagyan ng sili, titikman ko na muna. Pwede rin kayo maglagay ng oyster sauce. Wala pang sili to pero ang sarap na. Yung sugar kasi mga manay, kaya naglalagay ako nun. Kung ayaw nyo maglagay ng mga MSG, mga ganon, mga ibang mga pampalasa. So, pwede po ang sugar kasi yun po yung magpapalabas ng linamnam ng ating ulam. So, ganito yung gusto kong luto, yung malapot yung sauce. Tapos, kita nyo yun, nagmamantika na siya. Kuha lang muna ako ng sili. Takpan ko muna to. So, lalagyan ko na ng siling labuyo. Balik kayo na lang mag-adjust ha. Depende sa anghang na gusto nyo. Pero kung hindi nga kayo kumakain ng maanghang, huwag nyo na pong lalagyan. Ayan o. Ay, ang sarap. Ganito yung mga masarap na ulam, lalo na kapag may mga handaan or piyesta. So, pwedeng-pwede na itong ihain, mga manay. Kakagutom. At habang mainit-init pa, sasandok na tayo. Kain po tayo mga manay. Sa mga naghahanap ng ganitong recipe, try nyo to mga manay. Sure na magugustuhan po ng inyong pamilya. Yung tamang lapot ng kanyang pinakasarsa, tapos nagmamantika mula sa kanyang taba. Ayan no, yung buto, nagkakalasa na. Ay talagang pang-only rice na to mga manay. Kaya naman tara, kain po tayo. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Alam ko excited na rin kayong magluto neto. Kaya naman subukan niya na.